Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pep Bacay po, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Tuesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. Of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo. At naging makulimlim at maulan, no? Ang ating pong panahon dito sa probinsya ng Pampanga. Pero umulan mat bumagyo. Sabi nga nung kanta ay tuloy pa rin, no? Ang ating programa. Yan, nandito po yung ating mga napakagandang mga go-go girls. Tuesday go-go girls. Yan, wala yung ating regular co-host. Ang original na go-go girl. Si Sister Son mukhang busy sa kanyang religious store, no? Okay, Sister Rose, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Hello. Kumusta po kayo dyan? Huwag po kayong aalis. Magsasama po tayo ng isang oras. Yeah, thank you. And of course, si Joanne. Good evening po sa lahat na nakikinig dyan sa kanilang tahanan at sa jeep along the way na pauwi. Kahit malamig, samahan niyo po kami dito sa Barkadahan kay Kristo, Bright FM 91.9. Yan, na-notice ko at parang linalamig kayo. Opo mo. Talaga. Yan, no? Of course, Sister Joanne, ay mayroon tayong special guest, no? Opo. All the way from Vienna. From Vienna po, may Naku. bisita po tayo. Siya ating regular, Listener po mo. listener dyan sa Vienna. Viewers Okay. din. Sige, ikaw nang mag-introduce at huwag yung vital statistics, ha? Ayun. Okay? Baka malaman pa nila. Yan, no? Okay? Well, welcome po. Welcome po natin ang bagong dating galing ho ng Vienna, Mr. Ralph Pacheco. Yan. Okay, Brother Ralph, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Okay, magandang gabi ho sa inyong lahat dyan na nakikinig dito sa Bright FM Friends tayo. Okay. Nandito po, nakarating din po ako dito sa pinakikinggan ko every Monday and Tuesday sa Vienna. Okay. Wala ka bang jet lag, Brother Ralph? Wala po. Wala naman, no? Wala naman, Ano ba yung time difference dyan? 7 hours. 7 hours lang. 11 po ng doon, tatanghali. Oo nga. Yan, hindi ka masyadong mag-a-adjust. 7 hours. Oo. Yan sa, malamig na siguro dyan. Nako, super lamig na ho. Naku, oo. Super lamig. Kaya Kaya ho, ganito yung yung boss ko. Kasi pagdating dito, medyo mainit. nahamugan ako. Ayun, kaya sinipon. That's right. Buti walang lagnat. Kung may lagnat ako, baka ako ma-hold sa airport. Baka sabi na Ebola virus. Yun ang ko talaga. Delikado. Kaya nung nandun ako sa bigla akong naubo. Napag ganun yung Oo nga, no? Kasi iba yung bigla akong naubo tapos kumanon. Pinigilan ko. Oo nga. Kumanon ako. Naku, at sa awa ng Diyos, nakalusot ka. And, Nagkataon mong, ito pa kung nangyari, ang alam po namin pare-pareho sa naiya ang kanyang arrival. Nagkataon na Emirates po yung sinakyan niya. Yes. Lumipat na po pala ng airport, nasa Terminal 3. yung Terminal 3, yan ang Opo. bagong terminal ng NAIA. Yan. Okay, at ilang buwan ka rito, Brother Rob? 5 weeks. 5 weeks. Ayan. Masaya yung Pasko ngayon. Kung alam ko lang si Popeye supporting dati. Oo, sana. Kasi nakapag-reserve na ako ng ticket. Return ticket. At saka ng bakasyon ko noon pa lang. Pero alam ko January. Siguro abutan ko. Hindi ho mauna ako ng 1 week. Yan. Pero nag-meet po sila ni Cardinal Mong noong Sunday. Sa Manila? Opo. Okay. Nagmano pa sa kanya si Cardinal. Kasi magkakilala po sila ni Cardinal. Cardinal Chito. Opo. Yan, no? Of course, we welcome you dito sa ating radio station dito. And of course, habang nandito ka, Brother Alf, no?
you feel free to go back and of course, magiging regular visitor ka namin habang nandito ka sa Pilipinas. Yan, Maraming salamat. Para ang saya-saya ng ating Pasko. Opo. Okay, at ibigay muna natin ang ating mga hotline numbers, no? Ang ating Sun hotline number 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number 0905-302-5768. 0905-302-5768. At sa atin naman pong text line number sa Smart po, 0918-351-8282. Ulitin ko po, sa Smart po, 0918-351-8282. At sa Globe naman po, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At para po sa ating mga gustong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, just type REG, all capital letters and then space, your full name and then slash the name of your vicariate, parish, or your school, o kaya po yung inyong address, no? At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966, no? Ulitin ko po, 0927-891-0966. And once registered, ay makakatanggap po kayo ng mga daily inspirational messages from the Lord, no? At napakaganda pong mga mensahe yan. At kung may mga prayer request kayo, intentions, no? Lalong-lalo na yung mga nagpapasalamat, ay pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating mga daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank, of course, Sister Son Basco for maintaining our SMS service para po dito sa Connect Ka Katekista program. At para naman po sa live streaming po, kung gusto niyo po kaming mapanood ng live through internet, just type po ng www.ustream.tv and then paki-search po yung Bright FM 919. And then meron din po tayong FB fan page. Search niyo lang po doon and then click niyo po. Tapos, pwede nyo pong pakinggan ang mga past episodes po ng ating mga program na pinag-uusapan. Yan, daily ay ina-update natin yan, no? Salamat tayo kay Longlong Pascualo. At marami yung mga bumibisita sa ating FB account, no? Para mapakinggan yung ating mga past episodes. Yan. Okay, at siguro ready na tayo, no? Opo, sino ba yung may assignment? Opo, okay. So babasahin po sa atin ngayon ni Sister Joan ang ating ebanghelyo sa gabing ito. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "What is your opinion? If a man has 100 sheep and one of them goes astray, will he not leave the 99 in the hills and go in search of the stray? And if he finds it, amen, I say to you, he rejoices more over it than over the 99 that did not stray. In just the same way, it is not the will of your heavenly Father that one of these little ones be lost." The Gospel of the Lord. Praise Praise you, Lord Jesus Christ. Okay, Sister Rose, pwede ka bang, of course, mag-share ng inyong insights dito sa ating ebanghelyo? The Gospel tells us that God is crazy for us. Could you imagine, parang napaka-impractical po yung hahanapin niya yung isa. Nandoon na yung 99. Pinapakita lang po niya kung gaano niya tayo kamahal, gaano tayo ka-precious sa kanya po. That's very good, no? Opo, tsaka yung Special pumapasok din po dito yung mercy and compassion talaga po ng Panginoon natin. Konkretong example to na riniremind niya tayo na ganun ko kayo na ibibigay ko lahat, hahanapin ko yung nawawalang isa. Kaya dapat po we have to be grateful, thankful sa Panginoon na every time na
kumisan tayo yung isang nawawalan, yun hindi naman yung Apo. 99 eh. Lagi po tayo naliligaw, nadadapa, and yet He's always very welcoming us to come back. Yeah. Opo. Okay, Sister Joanne. Opo, ang nakita ko po dito mo, yung insight ko po, no, yung attitude po ng Lord, parang pinapaano niya po sa atin yung seeking and finding na ang concern niya po tayo pong lahat, no, pero po ang pinaka most particular concern niya dito is yung pong isang nawawala. Yung the lost sheep nga po, na kung paano po siya niya maibabalik, masisave. Kasi yun po ang ni God sa atin, kaya binigay niya po si Jesus is para ma-save po tayong mga lost, last, and least, di ba po? So dito po yung nawawala, kung paano niya po maisi-save. And then hindi po tayo dapat magsawa na umakay sa mga, lalo na po yung mga tumitiwalag po sa simbahan, di ba po mo? So yun po yung insight ko dito, na seeking and finding, kung paano po ang God sa atin na hindi nagsasawa na hanapin tayo. Actually, alam niya po kung saan niya po tayo hahanapin, pero pinapakita niya po sa atin na maging katulad ni Jesus, maging siya ang example na tayo, ganun din po ang ating tularan. Yeah, no. Opo. Yan, baka si Brother Ralph may reflection dyan. Brother Ralph? Well, masasabi ko ho, tignan mo ngayon kanina. Ayan. Kasi ho, matagal ko na rin alam, nababasa itong anong to. Yung ebanghelyo natin. Pero dito ho, sa nabasa ko kanina, parang may dagdag to, ibang klase to. Ayan, nasa na yun? Nakalagay ho dito, it is not the will of your heavenly Father that one of these little ones be lost. Ang naano po dito, yung ayaw niya yung konti lang, yung masave, kundi ang gusto niya is lahat ng tao na dapat lahat masave. At saka yung ano nga yun, magse-celebrate sila sa kalangitan ng mga angels kung kahit isa man lang, isang tao ang maibalik nila sa Panginoon kesa sa lidaang libong tao na nandun na sa loob ng bakuran ng Panginoon. Kahit isa lang ang bumalik loob sa Panginoon, magre-rejoice sila. That's very true, you know. Talagang karanasan naman natin yun, no? Kahit na sa mga bagay, ginagamit natin, o lalo na kung tao pa. Hindi mo naman hahanapin yan kung hindi mahalaga sa iyo. Opo. Lalong-lalo may sentimental value. Yung mga bagay na, di ba? Pag nawala, nakakatawa kung minsan ako, hinahanap ko yung salamin ko, na ngayon nakasuot pala. Sa labo ng mata. Sa labo ng mata, di ba? Minsan nakaganon sa labo ng mata. Gaganunin ko gano'n. Nahanap ko. Tapos pagka... Nandiyan pala, no? Di ba? Well, yun nga, that's very true, no? Yung bang... nandun parati yung anxiety, no? Nagwo-worry tayo pag may mga nawawala, no? Sa mga bagay yan, Opo. What more, hindi ba? Opo. No? Sabi nga nung kasabihin kung yung aso ko minsan nawawala, nahanap mo di ba? Tao pa kaya? No? That's why we can understand, no, talagang that very deep concern and the love, no, itong the good shepherd, no, kung may isa daw tupa ay nawawala, kasi alam niya lahat alam niya yung individual na tupa, no. He knows us by name, sabi nga nung isang sa gospel, no. So talaga, in our own unique way, we're all special in the eyes of yung sabi nga ni Sister Rose kanina, no. You could just imagine, yun nga, no, bakit iiwan nyo yung 99, no? Of course, alam natin na yung 99 safe na. Yung nga isa ang talagang nawawala, no? At you could just imagine, siguro, no, doon sa party nung nawawala, siguro lahat tayo, di ba? Pagka naghahanap tayo ng address o kaya kung minsan naliligaw tayo ng landas, di ba? Napaka yung bang experience na yun nga, wala kang direction, hindi mo lamang gagawin mo, saan ka pupunta,
You could just imagine yung anxiety mo, restlessness. Opo. I think yung shepherd dito, yung naghahanap nga na pastol, siguro nadarama niya yung, 'di ba? Nadarama ng mga nung isang nawawalang 'yan, 'di ba? I think ito yung nangyayari sa mga magulang, no? 'Di ba pagka may nangyari sa isang anak mo kaya ibang naliligaw medyo. Kaya may karamdaman siya, malayo kayo sa isa't isa. Parang nararamdaman mo, no? Ay, opo. Parang gano'n, di ba? Opo. Ako nangyari sa akin 'yan, no? Kahit na nasa seminaryo ako nung high school ako, no? Pero pag dinalaw ako ng mother ko, yung usually Sunday yung no? There was a case na that weekend talagang umaapoy yung lagnat, no? Yung mother ko Di mapalagay. hindi makatulog. Sabi ng daddy ko, bakit hindi ka matulog? Sabi niya, may isa sa mga anak mo na siguro may sakit. Sabi niya, I can feel it. Sabi niya. Parang gano'n. Opo. Yun yung parang there is a spiritual bonding siguro, no? The shepherd and the sheep, no? Pag nawala yung isa, you could just imagine, hindi lang yung nawala ang parang yung restless, no? Pati rin yung pastol mismo restless din, no? Hindi mapakali kaya kailangan hanapin Because parang may yung bang that feeling na, no? Kailangan ako nung tupa kong itong naliligaw, di ba? Kaya sa pamilya, I think, ako kuminsan maraming nagtatanong sa akin, Father, may isa, kuminsan di ba may black sheep sa family? Diba? May black sheep kuminsan. Diba? May lalabas. May lalabas. Yung bang anak mo na kahit na anong gawin mo, yung ginawa mo ng lahat, sabi mo ngayon. Tapos lumilihis pa rin ang landas. Kung minsan nagdadala ng problema sa pamilya, yung mga ganyan, no? Yan ang tawag natin sa yung black sheep yan, no? Parang tupang itim o tupang ligaw, di ba? Kung minsan may mga magulang na nakakausap ko yung mga Father, talagang hindi ko na alam, sabi niya. Ano hong gagawin ko sa batang ito? Talagang minsan kung estudyante pinapatawag sa office, na office, no? Ako isa lang ang sagot ko diyan, no? Yung mga kuminsan magulang na parang nawawala na ng pag-asa na hindi nila maibalik itong anak nila, may problema siya, problematic child. Sabi ko sa kanila, ang paraan diyan, sabi ko, love him more. Opo. Oo, di ba? Yung mahalin mo ng mas siguro mas higit dun sa mga anak mo kasi ito'y talagang mas kailangan niya yung tutok. Mas kailangan niya yung attention siguro, no? Meron siyang special needs. Yes, maybe attention. Siguro. Maybe, hindi natin alam. Pero definitely, pag yung mga black sheep sa pamilya, hindi dapat na, yung parang palayasin natin, di ba? Ito nga, yung makikita natin dito sa Mabuting Pastol, to seek and to save, sabi nga, no? Hanapin mo at iligtas mo. No? That's the purpose why you have to really search, no? No? Kung minsan nga, yun nga, yung mga magulang na, ano ba talaga yung problema ng batang ito, no? Siguro kailangan alamin mo, no? Kami kasi usually, of course, lahat naman talaga naman problema dito sa mundo may root cause, no? Opo. Siguro ako ang honest to goodness kung minsan na-advise ko nga, no? Alamin mo, no? Kakilala mo ba yung anak mo? Baka hindi mo kakilala, di ba? Sa sobrang busy mo. Sa sobrang busy, o kaya baka yung attention mo, no? Yung guidance mo kulang, no? Maraming mga ganyan na mga black sheep sa pamilya, no? Again, yun nga, no? Yung parati kong sinasagot wag mong itaboy, no? O kaya wag mong palayasin sa pamilya mo. As much as possible, just like this good shepherd, no? Yung hanapin mo yung anak mo, and at the same time mahalin mo, no? Love him more, and maybe that could will change, no? Something in him or in her, no? Kung minsan kasi sino man ang bata talagang yung nadaman niya yung pagmamahal ng mga magulang, no?
that can maybe, sabi nga eye-opener. Opo. Turning point of his Minsan life. turning point yan, di ba? Mong mag-add po ako Yan. doon sa wag itaboy, wag ano. Tsaka siguro po mong merong ibang parents din na kinokondemn pa nila mismo yung anak nila. Di ba po? Na wag sana nilang i-condemn na Yan, na kesyo dahil gumawa ng ganito or ano. Oo nga, kung minsan nga may Yun, problema yung na nakakalungkot. tapos kung minsan ang reaction talaga ng mga parents yung ako ang dami kung minsan tinulungan na nabuntis na anak, hindi natapos ng pag-aaral, yung mga ganyan, no? Opo. Oh, bigat. Lumayas ka! Yung mga ganyan na tipo, talagang, yung Saka first, Initial. yung initial reaction ng mga magulang, kung minsan ganon, no? Pero kung minsan, ano lang sila, yung bang talagang nabigla sa sitwasyon, no? Sino bang mga magulang na walang, yung bang parang expectation nila, no? May siyempre yung may mga rin inaasahan sa mga bata. Opo. And when children they don't meet supposedly the expectations of their parents, no. Siyempre, human as they are, yung mga parents napo-frustrate, no. Kasi no good parent will ever wish any harm, di ba? Opo. Oo, wala naman, di ba? Kaya nga dapat sa pamilya talaga pag nawawala, yan, no? Ang ganda nitong ating ebanghelyo, no? It is God who seeks, no, the lost, no? At saka ang purpose niya is really to save. Yan, no? Iligtas ito sa kapahamakan. Kasi kung wala kang gagawin, lalong mapapahamak yan. Opo. Oo. Kaya, I think, napakahalaga ito sa ating mga relasyon, di ba? Nawawala, may kaibigan ka na nawawala ng landas, o kaya kapatid mo, o kaya yung anak mo, o kaya mismo asawa mo kung minsan, no? Ano bang gagawin mo, no? Ako gusto kong tanongin si Brother Ralph sa sa abroad, no? Kung minsan daming daming tukso diyan, di ba? Ako marami. Oo nga, oo. Marami po. Madaming nawawala sa mga Marami ho. Yeah, sige. Dun sa, kumisan, inaano ko na yung mga kumpare ko na parang nasa yun na lahat. Oo nga. Tapos pensionado ka na ngayon. Malaking yaman na niya sa sabi ko, nandyan na lahat. Sabi ko, nasa right, ka na, kumbaga from morning to midnight, nasa ka na, magmi-midnight ka na, malapit na. It's about time naman na magbigay ka ng papuri sa Panginoon, magsimba ka, sabi ko. And Hindi nagsisimba. hindi siya nagsisimba. Ay, naku. I pity you, sabi ko, kasi kumpare kita, kung hindi, sabi ko, dapat ka naman magsimba, yung magbigay ka ng pasasalamat sa Panginoon, sabi ko, binayayaan ka, sabi ko, yun mga ganun mga sitwasyon. Marami diyan sa sa abroad minsan, di ba? Dahil malayo sa pamilya, kung minsan nag-iisa, no? Opo. Yan po kanina, Yeah. naisip ko yung sinabi ni Sister Mariniere. Kailan pa man sa problema mo, hindi masosolve yun nang hindi mo haharapin. Dapat ay harapin mo. Kausapin mo. And also, yung dapat pray without ceasing. Halimbawa, yung anak mo, ikaw na naglilingkod sa Panginoon, lahat ginagawa. Tapos ganun pa siya. Well, huwag mo talikuran. Kausapin mo na ano ba na yung okay, baka nasa stage pa siya nung nag-change pa yung niya. Ang mas maganda para sa akin is kausapin mo siya. Baka meron siyang inanakit sa iyo na para malaman mo na i-correct din yun na That's right. o baka nagsiselo siya kung kanino, ganyan-ganyan. Oo nga. Alam mo, yung yun nga, yung kuminsan talaga na-advise ko is yung unconditional love. Yung, love him more, unconditional love. Anak mo yan Opo. diba? Katugo mo, kaya kapamilya mo, mahal mo. So you really will do the best you can, no, na maituwid mo yung landas, diba? At
siguro po hindi lang yung mga laws, pati yung mga list and the last na mga nasa community po natin. Yes, Bigyan natin sila ng pagpapahalaga. Opo, yung time, yung talent natin, tsaka yung treasure. Kasi kung minsan may nag-aantay lang po sila na invite mo, bigyan mo ng panahon, pa-feel po natin na yung i-accept natin sila for what they are. Yeah. Pero meron po minsan matigas ang ulo. Talaga. Meron po minsan matigas po talagang ulo. Yung ang hirap i-convince. Paano po yung ganun mo? Yun nga, yung never grow tired, unconditional love, set no condition at all, no? When you love a person talaga. Ganun lang, no? At yung nga, kumisan Battle of the Wills din yan yung bang saywar parang don't give up talaga. Huwag kang mag-give up sa bata. Yun nga, kahit na matigas ang ulo na until such time siguro, yun nga, of course, coupled with prayers, no? Just like itong example ni St. Augustine, di ba? Si Santa Monica. Opo. 17 years yata. No? 30 plus ang tiniis, years. Opo. Ang tiniis ni Santa Monica. No? Monica. Hindi siya nag-give up kay St. Augustine until finally, no? So, St. Ambrose, na-convert niya itong, yan, yung prayer niya sa anak niya, pag-aanta, unconditional love talaga. Opo. At the end, yun ang parang magiging saving factor mo para mailigtas mo itong mahal mo sa buhay na ito. Tsaka rin po Mong, kasi God has been very patient to you, so it's just proper na maging patient ka rin sa ibang tao. That's right. Okay, i-cut muna natin, no? At dami pang mga pwedeng pagnilayan dito sa ating ebanghelyo. At sa ating mga texters, i-text lang po yung ating mga insights and reflections regarding ito pong mensahe na napakaganda ng ating ebanghelyo ngayon, no? Yung mga nawawala, no? At siguro may mga experiences tayo, lalong-lalo na yung mga magulang, yan, no? Paki-share lang po yung ating mga karanasan at mamaya po sa ating second segment ay babasahin natin ito. For the meantime, ay magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Malapit na namang lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandali darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Sandaling darating at papanaw,
si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw, para kang isang tupang ligaw, para kang isang tupang ligaw. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay tinalakay natin ang napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, no? Ang mabuting pastol na naghahanap at yung kanyang pagnanasang iligtas yung mga naliligaw. Yan, tupang ligaw. Ang ganda po ng ating kanta, no? At kung minsan lahat tayo ay tayo yung mga tupang ligaw. Pero ang mabuting balita sa atin ngayon ay hindi tayo, no? Nasasagip tayo. Oo, at saka hindi tayo etchepuera ng Panginoon. No? Opo. Hahanapin pa tayo. Opo. Opo. Yun nga yung sabi ni Sister Rosana, special tayo. At hindi siya titigil hanggang hindi tayo mahanap, no? Because you could just imagine yung anxiety, restlessness, no? Kung paano yung naliligaw, yun nga, no? Walang direction sa buhay. Tapos yun nga, yung buhay niya hindi hindi masaya. Ganon din ang nadarama ng kaya nga he will do the best, no, he can hahanapin at ililigtas po, no. Ganyan tayo po kamahal ng ating Panginoon. Okay, may mga texters tayo, Joanne. Opo. Sige. Galing po ito kay Eric. Sabi po ni Eric, good PM po. Please pray po sana maayos na po kasalukuyan ang na-encounter na problema po namin ng girlfriend ko po. At sana grant po ni God ang blessing at guidance para sa wedding po namin next year. Thanks po, Eric ng Santa Rita, Pampanga. Yun po, humingi po siya ng prayer mo. Yes, pero siguro ma-advise din natin si Eric, no? Yan, pagka may malapit na yung kasal mo, tapos nag-aaway pa kayo, ano kaya magandang gawin dyan? Huwag na kayo mag-away. Oo, siguro. Ma-avoid ba yon? Hindi naman. Nasa mabuting pag-uusap po. Yan, di ba? Brother Ralph, baka pwede kang humugot sa iyong karanasan. Yan, no? Yung pag-aaway sa yan. Hindi, normal lang yan, pero basta't para sa akin, pray and pray, yan ang makakatulong sa inyo na just keep on praying and loving, pasensyahan, ganun talaga. Wala namang mag-asawang hindi nag-away dito. Ewan ko lang si St. Joseph saka siguro sila lang hindi nag-away. Yan yung Holy Family, no? Holy Family. Pero lahat nag-away dyan. Sige, Joanne, baka may gusto ka sabihin kay Eric ng Santa Rita. Yan. Tungkol sa kanyang girlfriend na ang masasabi ko lang siguro paghawakan ninyo kung ano yung pinagsimulan ninyo, kung paano kayo nag-start, yung pagmamahalan ninyo, ganon. Panghawakan ninyo yung love ninyo sa isa't isa, and then pray and pray, hingi nga kayo ng guidance kung ano ba talaga ang pagkakaloob ng Diyos, basta yung will pa rin niya ang masusunod. Yan, kasi nga nagpa-pray siya ng guidance, no? Yun nga, hindi pa sila mag-asawa pero parang sinusubukan na rin yung pagmamahalan nila, di ba? Kung minsan ka talaga ganyan, no? Ako nga, kung minsan sa mga kinakasal ko dyan, no? Few days na lang, kung minsan nag-aaway pa.
pinapagawayan yung bakit hindi mo inimbita si ganyan, no? Yung mga ganyan yung listahan ng mga tapos minsan ang ano nila yung kasi of course may mga wedding coordinators yun, no? Opo. Pero minsan hindi sila pareho yung mga gusto kong ganito, gusto kong ganyan. Nangyari yan mong sa akin dati. Talaga? Sa lang reception lang noon. yung buffet na style. Yung po yung nangyari sa amin noon ng That's right. dati kong asawa. Kung minsan nga sa kanilang confessions, no, yung nga, may pag-aaway pa. Opo. Sabi ko, few days na lang di ba? Yung mga ganyan, pa. no? It really happens in real life, no? Hindi lang si Eric siguro, no? Na, yun nga, yung una, yung talagang pagdarasal. Pagkatapos, yun nga, unawa, mutual naman dapat yan, di ba? Give and take yung ganyan, no? So, we'll pray for you, Eric, at naway matuloy ang iyong kasal next Invite mo kami. Sige. Okay, another texter kay Sister Rose. Galing po kay 2272. The scripture comfort us with the assurance that God will not rest until we find our way home to Him. And also, God promised that He would personally shepherd us all and lead us to safety. Benging Diyos po, mga kabarkada kay Kristo. Good evening po. Ganda naman. Siguro si James yan. Yeah, no? At totoo yun, no? Yung bang hindi titigil at hindi magsasawa. Opo, tsaka, di ba, it is God's initiative na That's right. tawagin tayo lagi. Hindi po siya napapagod. What's in naman? Ano bang meron sa atin? Bakit lagi siya pong ganun, di ba? Kaya dapat, if we experience that wonderful love, pa-experience din po natin sa mga kapwa natin, lalo na sa mga the least, the lost, and the last. Yan. Okay, may texter tayo dito, no? From 0011. Ganda ito. Sometimes God will ask you to release the thing you want the most. That's a test. Opo, let go. If you'll pass that test, at some point, He'll either give back what you want or He'll bring something better in your life. Yan. Amen. Good evening, barkadahan kay Kristo. Nakita ko yan kay Joel Austin. Yan. Yung sinabi niya. It's not meant to be. Opo, Yan, it's not meant to be. Okay. Pero yun nga, going back dito sa ating ebanghelyo, no? Ang isang napakagandang punto rito, yung rejoicing, yung the part na from anxiety, kasi pag hinahanap mo, siyempre, no, you're very anxious, restless. Pero the moment that, sabi nga, and if he finds it, no, truly I say to you, hindi mo mabibili ng pera ito. He rejoices over it more than over the 99 that never went astray, no? Ano kayong feeling na yon? Yung nahanap mo yung naligaw na isa. At sabi nga dito, it's more than, no, over 99. The 99 that never went astray. Ganun kabigat. Ganun kalaki yung saya, no, di ba? I think that's very true, no? Of course, yung 99, mahal mo yan. Opo. Just like in a family, Opo. Hindi naman ibig sabihin kung binigyan mo ng mas attention ito, pagmamahal, hindi mo mahal yung 99. the rest of your children, di ba? Hindi naman ganon, no? Kasi sila, nando na, safe na sila. Very good na. Very good na, no? Ay ngayon, itong hindi very good, yun nga, no? Binigyan mo siya ng mas maraming panahon, pagpapahalaga, pag-aantabay, not because less yung love mo dyan sa mga okay na, di ba? Pero dito sabi nga, pag nahanap mo naman ito at naibalik mo, naku, mas masaya daw ang feeling, no? Mas malaki daw yung tuwa at saya, no? Na nararamdaman, no? Like for example, itong The Good Shepherd, no? You know, I have seen a picture of this Good Shepherd. Yung bang dala-dala niya sa ano kasi ito, yung sa likod, di ba? Yun. This is the thing, no? Yung tuwang-tuwa siya at hindi niya haayaan na maglakad pa eh. Talagang he will carry the lost sheep, no? You could just imagine yung picture na yon, di ba?
you're being carried, no? Sa shoulder ng mabuting pastol. Hindi ka nahahayaan na ano ba ito? Maglalakad ba't mapapagod pa, no? At siguradong sigurado naman kung he will carry you, di ba? Talagang safe ka na, di ba? Para bang yung, di ba yung sa footprints ba yon? Footprints. Yung akala iniwanan ako ng Panginoon, yung ganyan, no? Pero, hoy, sabi ng Panginoon. Binitbit kita. At saka yun sa prodigal son po, di ba? Sinalubong siya ng father niya. Yes. Sa mga Jews, hindi pala dapat yung gano'n. That's right. Parang, kasi yung royalty niya, tapos ikaw nagkasala ka, and yet, tuwang-tuwa yung ama mo. Nangyari na po sa akin yan noon, nung numalit pa yung anak kong bunsong lalaki. 2 years old siya. Nawala siya sa mall. Parang gusto kong mabaliw. Talaga? Pero nung nakita ko siya, talagang parang nagfo-float ako. Talaga. Nakita ko na siya kasi kahit anong anggulo mo yung taong mahal nyo po, di ba? Kahit nasa marami siya, makikilala at makikilala mo eh. Kaya nga yun yung halimbawa po, no, yung naiisip ko kahabang nagsasalita kay kanina mo, kung ililiteral lang natin yung paghahanap, sa paghahanap talagang ang hirap, di ba po? Restless ka, ang bigat-bigat na nararamdaman mo, hindi mo alam kung ang daming hardships na kakaharapin. Anya, pag nakita mo na siya, yung lahat ng bigat na yun, imbis na nawawala. Bubuhatin mo pa siya. Mas mabigat kasi ang dinanas mo habang hinahanap mo siya, di ba? Yes, so, yun po yung na-imagine ko kanina. Alam niyo kung tatanungin niyo kasi kahapon anniversary 26 years. One of the most fulfilling experience of a praise, yung talagang parang fulfilling moment, no? This is the moment. Parang this is the moment. When naging instrumento kami, like for example sa confession, sa guidance and counseling, na maibalik mo itong isang makasalanan, no? Kung minsan yun nga, patatawarin pa ba ako ng Panginoon Father dahil sa ginawa kong ganito. And then yung mere presence mo doon, tapos bigyan mo siya ng spiritual counseling, no? For example, in the context of confession, no? Paano niya itutuwid, no? Tapos iiyak yan, and then she will feel or he will feel God's grace flowing, no? That's one of the most fulfilling moments sa amin. Yung bang ginagamit ka ng Panginoon na instrumento para maibalik niya itong sinner na ito, no? Kaya alam niyo, ako sa karanasan ko sa confession, kahit na nakakapagod yan kasi of course confession kasi parang tapunan ka ng problema, no? Shock absorber, kumbaga. Basura. Diba? Absorber ka. But that's our mission, no? Pero the moment na you feel, no, yung God's grace flowing through you, tapos bigyan mo ng payo itong isang kuminsan napakalaking kasalanan, no? It's really a moment of grace, no? Yun nga yung kanina, yung sabi mo ngang nakita mo yung nawala sa mall, no? Ganon din ang feeling yung wow, sabi ko, who am I, 'di ba? Yung kasi ganito para sa akin ang tawag ng paanyaya nitong ebanghelyo ito. Yung parang we become instruments, no? Ng Panginoon na ang daming naliligaw diyan, ang daming kuminsan walang direction sa buhay, but through us we can guide them. No? Parang tayo yung mga extension ng Panginoon, di ba? Napakasarap na feeling at yun nga yung rejoicing, di ba? Napakasaya mo pagka parang ginamit ka ng Diyos. Lord, thank you for this fulfilling moment. Kaya nga po, ako hindi po talaga ako nagsasawang sabihin talaga na kung paano rin ako na-save. No? Di ba po? Dahil sabi ko, sino ba ako? Tulad niyan, pinagkatiwalaan ako ni Among na ang hirap-hirap umupo dito at pagsalita. Yung binigyan ako ng chance. Yung ganun po, at saka yung makapag-aral ako para mas lalong dumipin ang aking faith sa Panginoon at ang relasyon ko po sa Kanya. Kaya hindi po ako nagsasawang nagsasabi na yung nga po yung ginawa nyo sa akin mo. Yes. At alam nyo, itong ating pastoral planning, yung tupastol. So, tupa tayo, kung minsan naliligaw. Pero, mayroon ding aspect sa buhay natin. We are not only disciples but apostles, no? Yung bang tupa tayo, pero kung minsan mayroon ding
inaasahan ang Panginoon sa atin na maging pastol din tayo sa mga pinagkatiwala niya. Yun Opo. nga, opo. Diba? Sa pamilya, sa eskwelahan. Yan yung mga tinuturuan natin mga bata. Opo, opo. Have you, yung pagka, sa mga katekista, diba? Opo, Mong. Kanina lang yung sa hospital may pinuntahan po kaming may sakit. Estudyante ko pala siya. Kasi laki ko na po. Sabi ko, kapogi mo. Pogi mo, laki-laki mo na. Lagi ko lang po rin-remind sa kanila na mag-aral silang mabuti at Yes, magpakabait yes, sila. Oo, oo. Sabi, alam ko yun, ma'am. Lagi mo sinasabi Yun, yun. no? Yun Yung bang- po, diba? Masaya ka, ako diba? po. I think ganyan din ang yan nga yung si Ralph sa mga OFWs, di ba? Kuminsan talaga maraming mga naliligaw dyan, Ralph, di ba? Pero you have experience, yung kumpare mo, nasabi mo, but you have other experiences kung paano, kuminsan pinapasayangan mo itong OFW Hindi nito. Ngayon po, yung Oo. nagkukwento niya, naalala ko yung kasi member ako ng before, yung Couples for Christ. Tapos, merong isa doon na siya, parang barkada siya. Tapos pinaghahanap, pati sa mga wanted, yung mga anong Shoot to tawag kill. yan? Shoot to kill na. Ay, sus. Sumasama siya, sabi ko may pamilya kang tao, tatlo yung ano mo, ganyan. Tapos in-advise ko siya, sabi ko, tinuruan. Tapos hindi pa nga sila kasal. Tapos ang pakasal ginawa ko ninong. Tapos nagbago siya mong. Tapos naglilingkod sa Panginoon. Tapos pagka nakikita ko siya, Lord, salamat po, nagbago. Hindi na doon nagtatapos yung pagdadasal ko. Bigyan pa po siya ng maraming grasya para marami siyang siya naman ang makatulong sa iba na madala niya sa simbahan. Kasi hindi siya nagsisimba noon. Talagang darugista siya, pinababayan mga pamilya niya. Na sabi ko, wag kang sumama dyan, shoot to kill yan, ba't ka pa sasama dyan, delikado. Pagka ikaw nawala yung mga pamilya mo, sabi ko, kawawa, sabi ko, please, sabi ko, magbago ka. Sabi ko, ialay mo yung buhay mo sa pamilya mo, hindi sa mga friend mo na mga drug addict, sabi ko gano'n. Siya mong siya, talagang nagbagong buhay siya. At siguro yung feeling mo, Brother Ralph, di ba yung thank you Lord that every time na makikita ko, right. Father, nakikita ko sa ganun, kinikilaban, Lord, please bless him more. Para manatili po sana, magtagal po sana yung niya. Tuloy-tuloy. Sana marami siyang mahikayat ng mga dati niyang kasama na siyang maging daan para bumalik sa Panginoon yung mga kasama niyang mga drug addict nga. That's right. At yun nga, it's really a privilege na gagamitin tayo ng Panginoon, no? Di ba kung minsan may mga ganyan, yung bang dati silang naligaw, pagkatapos naging mission nila. Diba? Like for example sa mga yung mga sa rehabilitation, diba, mga nasa drugs o kaya yung mga kung minsan dyan I think sa mga inmates natin sa provincial jail, no? Yung bang paglabas nila tapos sila ay magiging ang ambassador na, no? You have experience that? Opo, Mong. Parang yung jail naging sanctuary po nila. Doon sila nagbago. Natuto silang magbasa ng Bible, nag-rosaryo. Nung nasa labas po sila, hindi naman nila pinapansin yan. Parang that's right. Naging nakabuti pa po sa kanila yung pagkakabilanggo. Dati nga, akala ko, ipakikilala ko si Jesus. Nako, napahiya ako. Kilala na pala nila. Nag-witnessing na lang po nandun ako. na pala ang Panginoon. Opo, nandun na. Dinatnan ko siya. Yes. At ako'y masaya naman po. Kaya lang, kung minsan, di mo pa rin malis yung away-away. Pero dapat talaga magre-remind ka po. Greet po natin, Mong. Nagpapagreet po yan. Ata. Bisaya po ata. Basahin ko sige, po, okay, Mong. No? okay. Galing po sa number na 3423. Sabi niya, mugreet ko sa Tanang Tariao family og sa mga taga-Negros. Taga-Negros Naku, siya yan, from Sherwin Tariao sa Liputon, Lusaran. Ano ba yan? Yun. Bisaya? Bisaya po, Mong. Gusto niyang ipabati si Tariao family. Naintindihan ko na. Galing po ako, Mong, kasi ng Bacolod City. Doon po ako nag-high school. La Consolacion hello School po. po. Yun. May mga tayo, mga
listener dyan. Mga Opo, Bisaya. salamat, Opo. salamat sa pakikinig. Naku, Salamat at po. salamat po sa inyong pakikinig. And we do hope that, yun nga, no? Siguro yung hamon sa atin ng ating ebanghelyo ngayon, tumingin tayo sa ating paligid, no? Of course, we are in ourselves, kung minsan naliligaw din tayo ng landas, kaya nagpapasalamat tayo na hindi nag-give up yung Panginoon sa atin, no? Opo. Pero siguro yung hamon sa atin is kailangan din na maging instrumento tayo din, no? At wag magsawa. Oo, yung mga naliligaw din, akayin din natin. No? And I think this is yung Advent, no? It's all about yung hope. Ang dami ngayon yung nawawala ng pag-asa, no? Minsan nasisiraan ng loob dahil sa daming mga problema. At minsan magda-drugs, all sorts of things. Nakakala nila yun nga, yung problema nila masosolve pa ng isang pang problema. Diba? But I think we are here, no? Tayo mga parang linigtas din ng Panginoon, no? Because once we were in the dark, sabi nga, no? But now we recognize the light inside. At itong light na ito ay parang ibibigay din natin, no? Pass it on. Pass it on. Yan, no? Para there will be great, no, and much rejoicing, sabi nga, no, in heaven. Okay, at let us conclude our episode, no, today with a very short prayer to be led to us by Sister Joanne. Lord Jesus, nothing escapes your watchful gaze and care. May we always walk in the light of your truth and never stray from your loving presence. Amen. Amen. Yan, huwag tayong lilihis ng landas. Opo. Okay, may mga greetings tayo. Ay, opo, sige. Mong. Sige. Mauna ako. Okay, mauna Hello, ka na. Grace. Ayan, inano ko na yung pinangako ko sa iyo, ha. Lagi ka na makikinig every day. Si Yeah. Grace Kawili po. Talaga? Hello. Taga saan Hello si Grace? po, Grace. Dito po sa San Isidro, Guagua po. Pamalita mo yung namin, ha. Yung ating program. yung program namin. Every day yan, 6 to 7. Opo, Sige, may opo. greetings ka pa? Yung po mong binabati ko po yung mga Divine Mercy po dyan sa Apo Shrine. Nagpapabati po sila at nagpapa-announce po na sana yung mga malapit doon sumama po sa prayer po nila na pag 3 o'clock hour po ng Divine Mercy. Brother Bert, hello po. Ayan po, binati ko na po kayo. Hayaan nyo po, palagi po namin kayong babatiin dito sa Bright FM 91.9. Yan, of course, at greet ko lang yung aking mga kapatid na pare. Actually, Christmas party namin, no? Opo. Sa oras na ito. Ayan, hahabol ako dyan. Huwag kayong mainip. No? Yan sa Social Action Center Function Hall, no? Okay, so paalam na kayo, ladies. Opo, Sister Rose, paalam ka na. Bye-bye. See you next week. Ingat po. Let's pray for one another. And Sister Joanne. Ayun po, magkita po tayo ulit bukas hanggang po sa susunod po na linggo. Araw-araw po, wag po kayo magsawa. And then, wag din po kayo magsawang umakay po, lalo na po sa mga nawawala. Ito po si Sister Joanne sa Langsa na nagsasabi magandang gabi po and God bless. Brother Ralph, magpaalam ka na. Okay, maraming salamat po sa pagkakataon to na napunta ako dito at maka-share din ng mga pinagdaanan na experiences in life. Sa mga nakikinig po, sana ilaganap ninyo. Ipagsabihin ninyo itong Bright HM 91.9 para dumami yung makinig. At of course, sa ulitin, Brother Ralph, we will still invite you. Okay, thank you very much. While you're still in the Philippines. Okay. And of course, ating mga tagapakinig ay baunin po natin ang napakagandang mensahe ngayon. No? Mahal tayo ng Diyos. Kung naliligaw tayo, ay hahanapin tayo at ililigtas ng Diyos. Ang importante po ay ituwid natin ang ating mga isip at puso sa Kanya. No? At naway tayo rin, sabi nga ni Sister Joan kanina, akayin din natin yung mga naliligaw ng landas. Ito po ang misyon na binibigay ng Panginoon sa ating lahat. Ito po si Father Pep Bacay, ang Director po ng Commission ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong mabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. I believe that Mother Mary sits with Jesus at